Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yeah. Maligayang pagdating. Yon, gusto ko lang ngayong pasalamatan palagi sa pag-check, sa pagnood, sa paikitambay at paikisama sa aking trip. Yun, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo mas nagiging masaya, mas nagiging interactive para sa akin yung panonood ng mga battles, kasi parang gusto kong mas ma-expose pa talaga sa mga laban, kasi nga yun, medyo sobrang tamad ko talagang manood ng mga battles. Siguro nga ayun, gaya nung kung napanood niyo ibang episodes, nakakanood lang ako madalas ng mga battle pagka may battle din ako, parang yung laban lang ng kalaban yung papanoodin ko, parang ganun. Pero ngayon parang isang magandang exercise para mas mahasa pa yung skills is yung mas ma-expose sa mas madaming laban, tsaka mas maka-appreciate, makapanood ng iba't ibang ng mga iba't ibang estilo. Pero ito, wag natin pahabain. Isa sa mga gusto kong panoorin din talaga. Siguro napanood ko to isang beses o dalawa pa nung in-upload, kasi hindi ko pwedeng palagpasin yung isang MC na nandito. Sobrang idolo ko talaga. Sobrang laki ng influence niya sa akin bilang battle rapper. Yon, para sa episode 26 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni Balakid at ni Marshall Bonifacio. Yun, bago lahat, shoutouts muna sa Black Manila, sa Crown Manila, sa Ulap Clothing, Nocturnal Supremacy, sa Flip Top Barrels, sa Flip Top Merch. Check niyan lahat. Supportan yung mga tropa nating umahasel. Yeah. Sa buhay 2019 na naman yung laban na parating. Sa buhay pala ito. Malaking shoutout sa lahat ng supportang tunay, live at online. Shoutout sa inyo lahat ng kasama namin mula kahapon, lahat ng kasama namin mula 2010, lahat ng nakasama namin mula simula ng Visayas Division. At isang malaking shoutout sa future ng Visayas Division. Tuloy-tuloy lang tayo. Flip Top, magingay para sa parating natin laban. Yeah! Gubad, Cebu, ang sarap palagi. Isang malaking shoutouts ulit, Rapolo, Gray Letra, at lahat ng Visayas Hip-Hop. Alam nyo yun, tuloy-tuloy lang. Sana makita rin namin yung mga susunod na MC sa mga ibang events, no? Sa kanan ko, representing Cavite at Quezon City, magigay tayo lahat para kay Balakid. Teka lang, sir. Di naman sa pagmamarunong. Yun, suportahan natin mga music ng MZs. May lalabas din ako mga tracks. Check nyo yun. Magkakaroon na tayo ng Spotify. Sa wakas, check nyo yun. At sa kaliwa naman, representing Cebu by way of Iligan, magingay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Rappers acting savage, you won't make me fucking panic. You're as frightening as the horror movie star by Anna Faris. And you claim to be the kings but never went through rites of passage. I'll be wreaking havoc, bringing malice to your palace. For your fans that support them, I'm testing the core faggots of floating. Some cock, sucking dick, riders silencing horse. I'm grabbing the torch, snatch it by force. I'm lighting up the underground, all you whack bastards are scorched. Nanalo ng koito si Balakid. Pinili niya mauna si Marshall Bonifacio. Tig-2 minuto, 7 orado, stricto tayo sa oras. Pakinggan natin yung Cebu 2019. Unang banat, Marshall. Yeah, let's go. Maglangas! Maglangas ba yung mag-ingay? Sa kanyang pagbagsak, siya'y napilitan sa pagbawi. Ngunit useless sapagkat kitang-kita naman natin na ang hadlang na alamat ay hindi na mapanganib. Kaya welcome sa inyong lahat sa despedida ni Balakid! Unang laban mo sa Cebu,
dito sa aming hunting grounds. Pinadala ng insect para mag-dominate sa isla. Parang spratless, wow! In-interview pa sa likod bago iharap sa aking grounds ngayong sibak pagkatapos ng interview parang casting couch. Aktivista ka ba? Sibak pagkatapos ng interview parang casting couch. Yun, di ba? Kung pamilya, if you know, you know, bro. Aktivista ka ba? Kaya dinig ang lefty sa rounds mo. Ako dominante ka ng kamay. Pero lefties pag southpaw, sa pagsuntok ay sasabay, kaya ngayon baksad sa ground to. Kung kamao niya pang uprising, kamao ko ang kanyang downfall. Maghahanap Babagsak. ng ambag, kamao ko sabay, kaya ngayon baksad sa ground to. Bagsak Kung sa kamao ground niya to. pang uprising, kamao ko ang kanyang downfall. Kung kamao niya pang uprising, kamao ko ang kanyang downfall. Parang sinimulan niya dun sa bagsak sa ground, yun, bagsak. Maghahanap ng ambag sa eksena, stratehiyang natipuhan. Maniningil lang ambag sa kada battle. Sana masaksak ka sa inuman. Sige, hanapan mo ako ng kontribusyon, patunayan mo ang wak mo. Sisidlan na malamig mo na bangkay, yun ang bag ko! Sisidlan ng malamig mo na bangkay, yun ang bag ko, yun ang bag ko. Diba yung body bag, lagayan ng bangkay, yun ang bag ko, ang bag ko. Bakit mo ko hinahanapan ng kanta? Nasa songwriting contest ba tayo? Yun ang sinagot niya kay Jin nung hinanapan siya ng kantang entry. Pero si Tipsy D hinanapan ng album. Uy! Ipokrito din ng piste! Yung tira, tinira sa iba. Tapos hubog ka na ng MC, paano ka naging makatang hubog kung ang shot ng Jin ay pinasa mo kay Tipsy? Kasi Paano ka naging makatang hubog kung yung shot ng Jin pinasa mo kay Tipsy, di ba? Kasi maubos ang pambara. Kaya maraming nauhaw sa kanyang panguuto. Pwes ako na bahala sa panulak. Sa taga kita ang butas, ako ang magbubuko. Sa kanya daw nang galing mula sa panulak. Sa taga kita ang butas, nauhaw sa kanyang panguuto. Pwes ako na bahala sa panulak. Sa taga kita ang butas, ako ang magbubuko. Sa kanya daw panulak. Nagmula sa panulak, tapos tinaga. Sa taga kita ang butas, ako ang magbubuko. Galing mga techniques. Kaya legendary ang hayop na to, oo. Mga pinanggalingan ng mga bagay, alamat. Pero lahat sila ay hindi totoo. Kasi alam na alam ko kung bakit nung early days ng flip-top siya naging tunog sensational. Hindi Dota ang usapan, pero ang secret nasa international. Example, yung mahabang multisyllabic rhyme scheme niya kay Apex. Kay Bender yung gimmick. Yung pinauso niyang, ano raw? Kala ko ba may nakikinig? Slow it down ni Conceited. At hindi lang daw Slow it down, I just diss you! Marami pang iba kasi matindi ka bro. Galit na galit ka sa mga Marcos. Pero tulad nila, nag-aakot ka ng karangalan na dapat ay hindi sa'yo. Sige, sabihin mo, sa akin ka natuto. Galing ka sa akin, Marshall. Nang ang katotohanan, nag-translate ka ng estilo, sa'yo ko maisampal. At kung ikaw ang dahilan kung ba't ako naging pamatay, at ipipilit mo pa rin yan, par, pagkamatay mo sa akin, hindi murder, kundi pagpapatiwakal. Pagkamatay mo sa Kurt Cobain, ako akin. ang shotgun. Sabog ulo ka sa kahon. Chester Bennington, ako ang lubid. Ito na ang pagkakataon. Ikaw ang nasa mataas na level. Ako ang nasa baba sa pagharap natin ngayon. Ikaw ang drummer ng Razorback. Ayan ang camera, sige talon. Pangalan Alin Jordan, tunog pang highlight, no? Pero yung choke mo kay Damsa, yun ang mahabang hantay mo. Hangtay Alin Jordan eh. Wala ako sa top 5 nyo. Ako ang papatay sa top 5 ng top 5 nyo. Solid yung Ender. Maganda yung maganda. Pero yun, yun, siguro naman natigilan ko yung mga parte na nagets ko para bigyan ng konting paliwanag. Pero okay din yung mga banat ni Marshall, malakas din. Tsaka yung ender niya maganda. Tapos yun, parang
pero kung sa tingin ko magiging malakas yung round 1 ni Balakid, pwedeng matalo kagad yung round 1 ni Marshall. Parang hindi ko alam kung round 1 ba to ng isa buhay noong 2019, kaya medyo matagal na nawala si Balakid nito. Di ko sure, pero yun, pagka kasi ganun, parang matagal hinanap yung isang MC, lalo yung may legendary status na parang sobrang kahit anong sabihin nila, lumalakas yung impact eh. Pero panoodin natin yung round 1 ni Balakid. Yeah. Galit na galit, palakpakan si Marshall. Iba ang pagnanakaw, iba ang paghahalaw. Pero masasabi ko lang, galit ang magnanakaw sa kapwa ang magnanakaw. Dati tawag mo sa akin na idol. In-expose ni Marshall, tapos yun, ganun lang kasimple yung ano niya. Ngayon, choking na lang. Mas mabigat pa rin ako. Mas bonjing ka lang. Marunong kang bumatil, kaso banu kang mag-rap. Kung mahal mo ang larong to, dapat mong matanggap. Walang karapatang magkampiyon, ang kapos ang sangkap. Panggap na Bonifacio, Joel Israel Mabayo. Madali ka lang mabayo. Degrade ng mga durako. Pagkat played out na ang fake lang na Bonifacio, Joel Israel Mabayo. Madali ka lang mabayo. Degrade ng mga durako. Di ba? Joel Israel Mabayo. Madali ka lang mabayo. Degrade ng mga durako. Tangang yan, mabayo, degrade. Played out na ang fake at bayo, degrade ng mga durako, pagkat played out na ang fake at pang stage mong pagkatao. Sa tunay na buhay, wala played out ng fake at pang stage mong pagkatao. Sa tunay na buhay, wala tong sungay. May breeding ka rin. Magalang, malumanay, walang sisindakin. Pag may camera, salbahe ka, scripted ka men. Pabidang kontrabida, pagkasik, pinapel, aktor ka lang na gumaganap na Dick Israel. Aktor ka lang na pumapanggap na dick, parang you're such a fucking dick, parang gano'n yung parang kupal. Gano'n, tapos ayun, kinonekta niya pa rin dun sa galing kasi parang inumpisahan niya na dun sa sinabi niya yung tunay na pangalan ng buo, parang yung Israel Mabayo, ganun. Tapos yung dahil nga tumatak na sa tao yung pangalan niya na na tunay, nasundutan na agad nung pagiging yun sa aktor, tas si Dick Israel, ganun, 'di ba? Kontrabida type shit na kaya nakuha ka agad. Magaling. Kaso replika ang teknika. Sina Big K, Danny Myers, Ramiti, etc. Ginagatasan mong leche ka, Marshall copy peste ka. Akala mo lang MC ka, rap translator pwede pa. Hindi pa. Pareho silang nagbatuan ng ng mga knockout angle sa isa't isa. Israel pero di dahil sa gera, deadly ka. Pero dahil mga armas mo, kuha lang sa Amerika. Marshall, armas Israel. mo, kuha. Pero di dahil sa Israel kang talaga. Pero di dahil sa gera, deadly ka. Pero dahil mga armas mo, kuha lang sa Amerika. Di ba? Yung sa Israel, di ba, madalas magkagera doon. Tapos parang binibigyan sila ng Amerika ng mga armas panggera. Ganun. Tapos kinonekta niya sa Israel yung mga armas mo, kuha lang sa Amerika. Ganun. Marshall B. Kopyang-kopya ang rap. Ipok wannabe. Lahat ng hatol mo sa estado ko ay fallacy. Wala kang otoridad, parang anarchy. Hanggat yung pagka-hip-hop mo stuck sa 2003. Tayo'y malabong magtay ay guarantee. Pagkat formal kita ngayong gagawing casualty. Yan, diba yung mga impact na Marshall B, may allergy sa subtlety.
Pilit na pilit mag-wordplay ako, hassle-free. Di porket kasya pa ay bagay na parang muscle tea. Di porket kasya pa ay bagay na parang muscle tea. Dapat matuto kang mag-regulate kay Warren G. Naglilista ka lang ng references randomly. Alam ko, ganyan-ganyan ako nung ahon tree. Di ba? Ayun na tayong yung nagsusulat-sulat si Balakid doon sa isang laban nung bata-bata pa siya. Nung ahon tree. Na ng gravity, no apple tree. Kaya bang patay on cam ka parang Brandon Lee. Hindi basta naaapula ang aking fire marshal. Pag ang buong gubat abo na, you can fire marshal. Sunog buong syudad. Pag nagsunog to ng kalaban, maaalala ng Cebu pinagmula na kanyang ngalan. Wala yun. Pero yun, solid yung round 1 ni Balakid. Paano ba? Yun, kasi parehas nga silang, 'di ba, may mga linya sila na parang nagbatuan sila ng mga akusasyon sa isa't isa, parang gano'n, na nagnakaw sa Amerika. Pero yung kung paano kasi siya binato ni Balakid, may ano pa rin eh. Yun nga, yung Israel, yung gano'n. Tapos yung buong setup ni Balakid ng mga tugma. Trip na trip ko yun, yung Casualty, yung Brandon Lee, yung gano'n. Solid para sa akin yun. Kasi parang yung mga gano'n, naka-ano na siya, naka-setup na siya, susundutan mo na lang ng susundutan. Tas palakas siya ng palakas. Yun. Pero yun, mas natripan ko lang yung style ni Balakid, kung paano niya nilalaro yung mga banat niya, yung may mga flow na ganito, na ganyan. Tas yung kan fire marshal, 'di ba, yung fire marshal parang yun, mga bombero ata, yung bombero. Ganun. Pero yun, solid. Malakas naman din yung yung round 1 ni Marshall, pero yun nga, yung isang epekto din nung sabi ko nga, kung magka-comeback yung isang MC na sikat, parang mahirap talaga siyang tapatan. Tas sa nangyari pa dito, kada round ni Marshall na matatapos, biglang papasok yung round ni Balakid. Kaya yun, para sa may mahinang memorya, mas matatandaan yung kay Balakid. Pero yun, solid. Round 1 ng konti dahil lang sa nagustuhan ko kung paano inilatag ni Balakid yung buong round niya. Okay yun sa akin. Tsaka yung puntos pa din yung rebat, kasi nga parang dahil alam niya na may banat din siya ng pagnanakaw angle kay Marshall, parang galit yung magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Kaya solid yun. Okay din yun. Yun. Panoorin natin yung round 2 ni Marshall Bonifacio. Yeah. Bawi. Unang round ng isa buhay. Tinapat ako ni Enigma sa Idol. Sobrang sama mo mag-trip. Para makakuha ng angle sa kay Medtech na may stool sample, I had to analyze some shit. Medtech na may stool sample, I had to analyze some shit, di ba? Alam niyo na yun, yung stool. Pag nagpa-medical kayo, malalaman niyo na yun, yung yung stool. Tapos nung dumating, nakakuha ako ng tanong, dumating ako sa hatol, ako yung naging introspective saglit. Mabibigat ba talaga mga linya niya dahil solid ang hit? So, sinasabing malulupit kasi si Balakid nag-spit. Oo, nung 3 years. Yeah, yun yung parang sinasabi ko. Iba kasi yung dating nung yung DN, di ba, yung parang mga sinasabi mo sa akin, puro fallacy. Yung casualty, parang yung natural na parang kinakausap ka ng matalino para pairamdam mo ang bobo mo. Parang ganun.
The past 3 years, wala nang kwenta karamihan sa kanyang mga hirit. Pero pinapalakpakan pa rin. Kasi balakid yan eh. Vintage, kaya para na siyang fame whore na post ng quotes, kasama picture, nakita cleavage kasi kahit irrelevant yung sinasabi. You like it dahil sa image. Game changer. Solid. Irrelevant yung sinasabi na post ng quotes, kasama balakid yan eh. Vintage, kaya para na siyang fame whore na post ng quotes, kasama picture, nakita cleavage kasi kahit irrelevant yung sinasabi. You like it dahil sa image. Solid, takina. Game changer. Nagtaas ng standards. Lagi niyang pinapamukha sa mga tao para yung stature niya factor na sa mga mata ng mga hurado. Hindi pwedeng credentials at resume lang ang kailangan para maigawan ng panalo. Pero pwede yan sa IT Park. Makakahanap ng trabaho. Wala. Sir, apply ka, sir. Resume, credentials, makahanap. Ina ba? Convergys. Signing bonus, 20K. Signing bonus, 20K. Material niya, puro lang achievements at listahan ng mga nagawa niya. Aktivista, pero dahil pa politiko kung sarili ikampanya. Ika'y black belter sa maraming disiplina, pero patay sa aking ratsada dahil how would you defend yourself with all those bets kung direkta ang tama ng bala? Direkta ang tama. Aming disiplina. Ay pa politiko kung sarili ikampanya. Ika'y black belter sa maraming disiplina, pero patay sa aking ratsada dahil how would you defend yourself with all those bets kung direkta ang tama ng bala? Black belter sa lahat. Tas anong silbi nung galing mo self-defense kung direkta tama ng bala? Wala sa baba ng pagalapa, kundi sa taas ng pagbangon. Ang matalo mo ako ay tagumpay ko pa rin. I'd rather say nothing than say something whack. Hindi win-loss record ang usapan para tawaging magaling. Wala man lang ba nakapansin dahil kung mag-excuse tong hayop na to dahil pa estudyanteng nagloloko? Tanong ko lang, sa excuse letters mo pa, ilang beses mong pinatay yung lolo mo? Pagtingin niya sa utak ng mga tao, ganun kababa, kapalpakan tinatago sa salitang mga matalinghaga. Yung kasi tinake advantage sa salitang mga utak ng mga tao, ganun kababa, kapalpakan tinatago sa salitang mga matalinghaga. Yung kasi tinake advantage sa salitang sa utak ng mga tao, yung lolo mo. Pagtingin niya sa utak ng mga tao, ganun kababa, kapalpakan tinatago sa salitang mga matalinghaga. Yung kasi tinake advantage ang simpleng taste. Kasi alam niya makukuha niya kayo sa litanya. Parang icing sa birthday cake. Mabulaklak at sugar-coated ang mga salita niya. Mabulaklak at sugar-coated ang mga salita niya para pulis na para sabihing may nagawa. Kinukulong ang walang sala kasi may sikretong tinatago at hindi tunay na tao ang nasa likod ng mga bara. Kasi taksil, nandyan lang sila. Kabi-kabila, taksil, nandyan lang sila. Saksa-kabigla. Hindi lahat ng kapatid ay kakampi, taksil. Sanggang dikit mo si Aklas. Kasi dati uprising siya at kayo ay magkabats. Pero nung naglaban kayo, pinagbintangan mo siyang nakabuntis. Sa yung round na pangwakas. Ano nangyari sa lirikalan? Ano nangyari sa inyong pagkakaibigan? Taga-Yuping nagsasayang ng tax kasi scholar ng bayan na nawalan ng pake about Aklas. Nung naglaban... Nawalan ng pake about Aklas. Taga-UP, di ba? Yung ralista, tas nawalan ng pake sa Aklas. Nung naglaban-laban sila mga uprising... Yun, di ba? Ayun nga, yung taga-UP nagsasayang kasi nawalan ng pake sa Aklas, sa pag-Aklas, di ba? Yung estilo mo ay nabuko kasi kabaliktaran ng WWE. Imbis na for the show, tinutuo mo. Imbis na for the show, tinutuo mo. Solid na yun, check nyo pala yung Royal Rumble. Nagawa na din natin ng reaction video yan. Check nyo yan. Tinutuo mo.
Basta for the show, tinutuo mo. Solid na kapatiran ng uprising. Pero sa kanya, walang guarantee. Kasi nga daw, hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksil! Time follow up at palangin pakita natin. Yun, solid yung round 2 ni Marshall. Tanginang yan. Yun na siguro ayun ganun, nakalimutan ko na agad yung mga sinabi niya na yun. Pero kung ang dami ko din mga nagustuhan doon, natigilan ko naman siguro yung parang galit siya sa politiko pero parang lintik kung ikampanya yung sarili, yung mga ganung punto, ang ganda. Ayun, tapos parang tugma pa rin dun sa sinasabi niya na dahil nga lang dahil sa image kaya parang mas lumalakas yung spit ni Balakid. Parang yun, 'di ba, yung parang sinasabi ko nung una. Tapos yun, mapapansin mo din sa mga tao na parang may mga parte na kahit maganda yung sinasabi ni Marshall, parang lumilipad sa kanila. Pero siguro isang factor yung dahil ba live o kung ano man. Pero yun, parang sakto yun dun sa sinasabi niya. Maganda, nagustuhan ko yung round 2 ni Marshall. Tapos yung yun sa Taksil, yun yung kanta ni Balakid yun. Tapos nakonekta niya pa rin dun sa angulo na yung sa kung paano niya tinalikuran yung pag-aaklas na dati niyang kaibigan. Tapos yung uprising na agrupo niya, parang walang guarantee yung pagiging magkagrupo. Tapos bumagsak pa rin sa pagiging Taksil. Parang, di ba, traidor. Ang galing nun. Ayun yung isa sa malapit kay Marshall, yung kung paano niya idadissect yung kalaban sa matalinong paraan. Ang galing nun. Nung naalala ko nung nagpe-prepara ako para kay Sir Apok, parang parang napanood ko yung laban nila, tas ganun kalupit mag-dissect si Marshall. Lupit nun. Tapos yun, katulad ng sinabi ni Marshall nung round 2, parang kalaban niya idol. Yun. Tas parang ganun din yung pakiramdam ko nung naalaba ko si Apok nun. Parang tangina. Yun yung isa sa mga parang parte. Ayun talaga yung pinampangarap ko. Parang nung napasok na ako sa Flipta, parang dati gusto ko lang makapasok ganun. Tapos nung napagtanto ko na kung ano talaga, gusto ko talaga makalaban yung mga pinakang hinahangaan ko. Kumbaga, gusto ko mapakita sa kanila na kaya kong sumabay. Kaya ganun, parang mas gusto ba, ang gusto ko ngayon mas mahasa, mas mahubog, para kung dumating man yung mga ganong pagkakataon, sino man yung makalaban, parang lagi kang handa, ganun. Yun lang, share ko lang. Pero panoodin natin yung round 2 ni Balakid. Solid round 2 ni Marshall. Gusto ko lang humingi ng tawad sa pang-choke at panghihina ko. Seryoso. Mabuti pa si Marshall, memorize yung lyrics ko. Mr. Battle of the Year. No? Pag sa Battle of the Year, batalo ka, ang tawag sa'yo, loser of the year. Parang isa buhay last year, kanyang yabang sagad. Parang isa buhay last year, kanyang yabang sagad. You're all dead! Sigaw niya. Ayun, laglag agad. Ibinuos mong lahat para kay Invictus umangat. Yung akala mong enough na, hindi pala sapat. Flip up din! Yeah! Yung akala mong enough na, hindi pala sapat. 'Di ba? Pangalan ni Invictus, parang pangalan niya Patrick, 'di ba? Parang yung akala mong enough na, hindi pala sapat. Hindi para sapat, hindi para kay Pat niya. Hindi pala sapat. Galing. Simple lang, 'di ba? Noong unang panahon, nakalaban mo si Sak Maestro. Alam na ng lahat. Once a month mong kinukwento. Hindi ka na mag-graduate sa Lumang Testamento?
ginawa mong claim to fame ay pina-frame na sertipiko ng death mo. Yung pinagyayabang mong laban kay sak laro-laro lang. Yung hindi mo kinayang idol, sa akin nagtatagulang. Dahil ako ay parang Moises sa Bible, sumusunog ng idol. Bagsakan ng mga rap ko ay parang pag-ulan ng fireball. Sumusunog ng idol, di ba? Parang, yun, may isang storya dun kay Moises na parang may sinunog siya na sinasamba at ang ganun, idol, ganun. Ako ay parang Moises sa Bible, sumusunog ng idol. Bagsakan ng mga rap ko ay parang pag-ulan ng fireball. Rounds ko, mabigat, parang edipisyo ng Ehipto. Kay Israel, like ako salot mamerwisyo. Modus, Kay Israelite, mabigat, parang linya niya, sabi niya, parang sinabi niya na yung linya niya mabigat. Kay Israelite, Israelita, yung parang salot siya, yung salot dun sa mga Israelites. Israel, like ako salot mamerwisyo. Salot, diba? Sa mga parang yun ata yung tawag sa mga Israelita, Israelites. Kay Israel, tas Israelite, yung magaan, light, diba? Kanya mabigat, kay Israelite. Ako ang salot sa Exodus, pag-igil, ako salot mamerwisyo. Modus, Exodus, pag-igil, ibinarel. Mga balang mula sa desert ay tutungong Israel. Inaral mo, igil, ibinarel. Salot mamerwisyo. Modus, Exodus, pag-igil, ibinarel. Mga balang mula sa desert ay tutungong Israel. mga balang mula sa desert, mula sa disyerto, tas desert, tas eagle, desert eagle ay tutungong Israel na disyerto. Ina! Crazy shit, bro! What the fuck? Sa desert ay tutungong Israel. Inaral mo ang kampo, kinopya pagkatero, kaso kulang ka sa ritmo, kaya iwan sa metro. Nawawala sa tiyempo, rap mong pachamba-chamba, kinopya pagkatero. Inaral mo ang kampo, kinopya pagkatero, kaso kulang ka sa ritmo, kaya iwan sa metro. Nawawala sa tiyempo, rap mong pachamba-chamba, bigkas mong matigas, sa groove bumabangga pa. Tunog ref na pinagulong sa hagdan pabanda-banda. Sobrang wak ng flow mo, gumanda yung kay Plasma. Nag-English rap ba naman? Mamatay-matay ni Raos. Sulat at delivery, hindi man lang inayos. Ang sarap, sampal-sampalin gamit kamay ni Thanos. Yang English mo matigas pa sa mukha ni Amy Marcos. Hindi madodoktor degrees ng burns na dulot ko. Congrats, tapos Di madodoktor degrees ng burns na dulot. Amy Marcos. Hindi madodoktor degrees ng burns na dulot ko. Congrats, tapos ka na sa kurso ng pagsugod ko. Sa kurso ng pagsugod ko, sa course ng pagsugod. Yun, tangina. Ayun, ang ganda nung round 2 din ni Balakid. Pero pagka inano mo na kasi siya parang pagtanto mo na yung sinabi ni Marshall na dahil sa image, parang 'di ba yung katulad nung sa parang ano yung first part nung ano ni Balakid. Si Marshall, memorize yung lyrics ko. Batalo ka, ang tawag sa'yo, loser of the year. Parang isa buhay last year, kanyang yabang sagad, kanyang yabang at para kay Invictus umaglag last year, kanyang yabang sagad. You're all dead! Sigaw niya. Ayun, laglag agad. So, di ba yung mga ganun? Pagka ano parang lahat, para kay Invictus umangat. sa ibang ano, wala yung akala masyado. mong enough na, hindi pala Pero yun, sapat. nagustuhan ko yung enough na hindi pala sapat. Tapos yung pa yun parang di mas nakuha. Pero
maganda pa rin yung kay Balakid. Nagustuhan ko yung dun sa ano niya, yung tungkol nagsimula dun kay Moises, tas napunta sa Israelite, tas yung lalo yung babanda. Ganon. Pero siguro sa kabuuan ng round 2, paano ba? Parang may part kasi sa akin na yun, malakas yung impact nung kay Balakid dahil si Balakid siya. Pero may mga parte kasi kay Marshall na dahil si Marshall siya at si Balakid yung kalaban niya, parang hindi masyado napapansin. Pero siguro yung round 2 bibigay ko ng konti lang na lamang kay Marshall. 1-2. 1 kay Balakid, 2 kay Marshall. Wala akong trophy sa rap. Pero kada battle ay arson ng stage pag-akyat abo. Buhay pa mo, buhay pa mo. Buhay pa. Apply mo, sir. Wala akong trophy sa rap. Pero kada battle ay arson ng stage pag-akyat abo. Slowly but surely akyat ng levels mula sa dungeon, pero di pa rin daw karapat-dapat ang match na to. Pero look closely pagkat kahit di man sumang-ayon na si Balakid, kaharap ako parang si Kobe sa clutch. Si Enigma, si Phil Jackson, alam niyang deserve ko ang shot na to. Kasi I worked hard enough. Ngayon ang idol naging rival. Hindi na to first round ng isa buhay. Pangalawang trip ko na to sa finals. Wag daw umidolo na ng papakasanto, yun ang sabi sa Bible, ako'y walang respetong iglesia ni Kristo. Manununog ng idol, ikaw na sana. Yun yung ano. Sana. Ang kampiyon ng 2013 sakto din nung galing yun. Ikaw na sana. Sana. Ang kampiyon ng 2013. Sakto din siya dun sa ano ni Moises Bar ni Balakid. Mas nauna lang siya sinabi. Kaya parang mas maangas yung dating nung ano. Siguro na ano ni Marshall na parang medyo na ano na siya, parang pinanghinaan na siyang spit ng malakas yun kasi sinabi na ni Balakid, parang ganun siguro yun nasa isip. Sa Bible, ako'y walang respetong iglesia ni Kristo. Manununog ng idol, ikaw na sana. Parang pinutol sana. na agad. Ang kampiyon ng 2013 at 2015, kaso bigla ka nagpaasa. Classic sana. Sana. Kung di ka nagpabaya doon sa laban yun ni Damsa. Sabi ng fans mo, sana. Hindi ka mag-choke sa battle natin at sana naghanda ka. Tagahanga mo, dude, I belong to the zoo. Bigo, kaya bukang bibig ay puro sana. Belong to the zoo. Dati pa lang ikaw na ang ginugroom para maging mukha ng flip-top kasi mahirap kang madaig. Enigma, yung pag-groom mo na sayang lang, yung bride mo sa altar hindi na pahatid. Kada battle, kailangan nating mag-wonder, baka mag-joke, baka masamid. Takot tayo pag nagkamot ng buhok, nangulangot at tumingin na sa sahig. Imbis na paluguin, ikaw na mismong pumatay sa mga tanim na binhi mo. Nung natalo kay Aklas tsaka kay Shernan, ang lagay ng flip-top na miligro. Kasi nga, di ba, pinaglalaban natin ng seryoso at lirikal ang pagrarap. Pero, lirikal ang pagrarap. Pinaglalaban natin ang lirikalan at seryoso pagrarap at ikaw ang pinakadesidido. Pero ikaw din ang naging dahilan kung bakit tingin ng karamihan hindi yon epektibo, Kuya Allen. Tingnan mo ko sa mata. Tingin mo ba, deserve mo ba maging pambato? Pagkatapos ng maraming beses mong pinahiya yung mga tao, deserve mo ba ang kampyonato? Habol nyo, victory. Habol ko, legacy. 5 years later, ano ang nagawa mo? Ngayon para sa iyong legacy, naghahanap ka ng panalo. Oo, sana bulan sa atin solid na punto yun, no? Parang kasi 'di ba dati yung laban ni Balakid kay Tipsy, parang habol mo dito victory, habol ko dito legacy. Tapos parang 5 years nakalipas, anong nagawa mo? Para mabuhay yung legacy, naghahanap ka ng panalo. Parang hinahanap mo pa rin. Solid nung naisip niya yung punto na yun. Ang galing, tangina. Platform na to,
Siya ang nagmulat sa atin sa art form na to dahil sa kanyang mega hits. Pero tinulugan natin ang kagaguhan niya at ang bars niya naging sedatives. Di nyo maipagkakaila. Nulugan natin. Kagaguhan niya to dahil sa kanyang mega hits. Pero tinulugan natin ang kagaguhan niya at ang bars niya naging sedatives. Di nyo maipagkakaila na ang harap ng lente lang ang naging nabasihan nyo mga repa pips. Pero ang rap ko, mechanical camera. Nag-develop siya ng magandang image pero sa shot ko ng angle, kuha nyo ang negatives. Kasi kwentador ka ng ambag. Pero naghahakot ka ng karangalan na hindi sa'yo, filingero. Ang kapalpakan mo, dinadaan sa pagpapanggap. At sa kapatid mo, kaya mo maging agresibo. Salamat sa lahat. At pinahiya mo lahat ng Pilipino. Oo, alamat ka. Salamat sa lahat. Pero patahon na para magretiro. Galing, may magandang punto pa rin si si Marshall dun sa round 3 niya. Okay pa din, lalo yung sa victory part na yun. Tsaka yung kung paano niya kinakausap si Balakid na parang deserve mo pa ba lahat. Parang ito nga yung pinupush natin na style, pero dahil sa pagkatalo mo kay Aklas, kay Shernan, parang anong silbi, parang ganun, 'di ba? Parang solid yung mga ganung puntuhan na parang tatagos sa parang bilang tagahanga mo din siya, tas naging kalaban, parang kinakausap ka niya para mas mapano pa. Kasi tangin na, lahat naman siguro tayo hanggang sa ngayon umaasa pa rin na makabalik si Balakid, 'di ba? Kasi iba yung impact niya. Ako aminin ko, sobrang laki talaga din nung impluwensya nga ni Balakid sa akin bilang battle rapper. Kumbaga parang dapat nung nag-decide ako noon na yung bomb battle pa lang ako sa mga kalsada sa labas ng eskwelahan, ganon, nung elementary, nung high school ako, parang tas simula nung napanood ko si Balakid, parang dapat hindi ka lang tumutugma, dapat may talino din yung mga sinasabi mo, ganon. Kaya ayun, parang solid din yung mga punto ni Marshall. Pero meron lang siya siguro mga parte na ayun, yung medyo nawala siya. Tapos yung pagbalik niya parang lang, ice lang. Pero yun, panoorin natin yung round 3 ni Balakid. Yung round niya mismo, ang parang tribute niya sa akin bilang fan dahil veteran nga. Wala na akong masasabi sa'yo kasi irrelevant ka. Ikaw ang personifikasyon ng one-dimensionality. Personifikasyon. Hindi ka na nga personality, wala ka pang personality. Walang karisma, walang identity sa pag-MC pulpol. Paano pumasang Marshall tong walang crowd control? May silbi ka lang ngayon, Marshall, kasi may VIP. Nagkamali ka ng in-small, be ready to die. Ayun, basta walang identity. alam niyo na yun yung paano ka naging Marshall kung wala kang crowd control. Kung di kayo pamilyar, yun sila tropa, yung mga bouncer, yun mga Marshall yun. Sa pag-MC pulpol, paano pumasang Marshall tong walang crowd control? May silbi ka lang ngayon, Marshall, kasi may VIP. Nagkamali ka ng in-small, be ready to DIE. Kundi patay kang bata ka sa utak kong BIG. Kamali ka ng in-small. Diba, yung si Biggie Smalls. Yun, si Biggie. Ang B sa Balakid ay Balakid. Pagkat walang hanggang inception tong napasok mong panganib. Ako ang bukal ng dulong na sa tuyong utak mo na pahid. Kaya ako ang bukal ng dulong. Ako ang bukal ng dunong na sa utak mo na pahid. Putang inang, isipin mo, gago, sobrang na sa tuyong utak mo itong napasok. Diba, ako ang bukal ng dunong na sa tuyong utak mo na pahid. Putang inang mong panganib. Ako ang bukal ng dulong na sa tuyong utak mo na pahid. Kaya anumang kargada mong damo, sa akin talahib lamang sa akin. Dapa sa pagbagyo ng mga barakong mahangin. Babahalang ng bahagya para babaw mo maamin.
Kung ako, karagatan, ikaw, Mars ka lang sa lalim. Baon ka sa putik mo. At masakla Mars. sa lalim. Mars. Maamin. Kala ko Mars. Kung ako, karagatan, ikaw, Mars ka lang sa lalim. Mars. Baon ka sa putik mo. Yun, diba? At masaklap Yung putikan, ang Mars. aabutin mo. Saklap ng mga using to. Sabay saklap ng mga using to. Brratatatat, mga using ka sa putik mo. At yun yung ano din parang di ba yun nga yung sa sa mga URL. Ako aminado talaga ako nanonood talaga ako ng URL. Pero may mga pagkakataon na parang pag sinusubukan mong katulad niyan, 'di ba, yung clap, parang yun yung parang putok ng baril, yung tunog ng baril. Parang isang tawag nila doon sa Amerika yung clap. Kasi ba parang hindi na nakuha ng tao. Parang masaklap ang aabutin mo. Saklap ng mga using to. Saklap ng mga using to. Parang mga usisero, mga tao. Tas saklap ng mga uzi. Yung tunog ng baril. Diba? Yun yung hindi pa masyado nagigets. Katulad nung ibang tawag din sa baril na pwede din siyang tawaging arm. Diba? Baril din tawag doon. Diba? Parang, yun. saklap ang ka lang sa lalim. Baon ka sa putik mo. At masaklap ang aabutin mo. Saklap ng mga using to. Sabay saklap ng mga using to. Brratatatat. Para sa barat at atat. Barya ang ambag tas hangad na agad tumapat umangat sa mga alamat. Kaya hindi Yung kung paano niya, yung gigil niya kung paano para sa barat at atat. Barya ang ambag tas hangad na agad tumapat umangat sa mga alamat. Kaya hindi titulong pandakila, tinutukoy ko pang rat-rat. Kapag sinabi kong si Bonifacio, ginamitan ko ng gat. Marshal na Bonifacio, gets nyo konteksto? Mababa lang ang ranggo, fake tong supremo. Sa ating pagka-Bonifacio, kasaysayan ang patunay. Nagawa mong ipangalan, nagawa kong isabuhay. Nagawa ko teksto. Marshal na Bonifacio, gets nyo konteksto? Mababa lang ang sinabi kong si Bulong Pandakila. Kaya hindi titulong pandakila, tinutukoy ko pang rat-rat. Kapag sinabi kong si Bonifacio, ginamitan ko ng gat. Yun, yung gat. Marshal na Bonifacio, Baril din. gets nyo konteksto? Mababa lang ang ranggo, fake tong supremo. Sa ating pagka-Bonifacio, kasaysayan ang patunay. Nagawa mong ipangalan, nagawa kong isabuhay. Gubat Crazy shit, bro. 2019 battle. Pero, yun, tangina, siguro naman, kita nyo na, round 3, kuwang-kuha ni Balaki John. Although, maganda yung mga punto ng kinakausap ni Marshall si Balaki sa pagiging choker niya, ganon. Pero kasi, parang nabaliwala yun dahil pinakita ni Balaki iba doon sa parang pinipredict na mangyari ni Marshall, kung may pinipredict man siya, o parang nasayang kasi yun. Parang mas sa tingin ko lang mas epektibo sana yung mga banat ni Marshall nung round 3 kung nangyaring nag-choke sana si Balakid, ganun. Kaso hindi, parang kinain na nung, dahil nga galing sa mahinang enerhiya nung round 3 ni Marshall. I mean, hindi mahina yung mga sinabi niya, pero yung yung atmosphere, mapapansin mo parang ambilis na kain ni Balakid yung buong lugar. Kaya angat na angat yung mga bara niya. Tapos yun, yung bratatatat. Tapos yun yung
Saklap ang aabutin mo, saklap ng mga using to. Saklap ng mga using. Ayun, lupit nun. Sobrang nagustuhan ko yun. Pero yun, 2-1, 2 rounds for Balakid. Binigay ko tong laban na to. Nakuha ni Marshall yung ng konti yung round 2. Pero yun, sobrang solid. Tas nabanggit ni Balakid kanina, kinall out niya si Sak dito. Tangina. Sana sa lifetime na to, sana mapanood kong maglaban sila ng banggaan talaga, yung gano'n, yung parang hindi mo iisipin na magcho-choke, yung gano'n. Pero yun, sana mangyari pa rin yun. Tignan natin, malay natin, 'di ba, ganyan. Pero yun, maraming salamat sa maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. Yun, hindi ko na masyadong yun, pero yung pag-giveaway natin, again, tuloy yan. Inaantay ko lang yung mga papamigay. Parating na din yun. Pero yun, ayoko kasing i-announce nang wala pa kasi magkaantay pa kayo na matagal. Pero yun, hanggat wala pa, check nyo muna yung ibang episodes kung di nyo pa napapanood. Malay nyo, yung mga hinahanap nyo nandyan na. Comment kayo kung ano yung mga trip nyong battles, at maraming salamat. Ako nga pala si Rafyan at ito ang Raf said. I'm out, bruh.